Hello everyone, hallelujah. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa ating lahat, no? Sa lahat ng makakapakinig at makakapanood ng video na ito. And again, glory be to God kasi maraming nanood dun sa una kong video, and that's the will of the Lord, no? Sa video na to gusto ko lang iklaro, no? Gusto ko lang iklaro doon sa sinabi ko na the Lord spoke to me that night, no? And hindi lang that night nakikipag-talk sa akin ng Panginoon, kundi every time na gusto ni Lord na mag-send ng mensahe sa akin o sa ating lahat, nanonotice ko siya because the Lord, because I received the Holy Spirit, so I received the gift of the Holy Spirit based sa Galatia, no? Sa Galatians 5, no? Na na-receive natin yung, once na na-receive natin ang gift of the Holy Spirit, na kung saan sinasabi ni God sa Acts 2 and sa 2 Corinthians na 14 na desire the gift of the Holy Spirit and the Lord will give it to you. The Holy Spirit will give it to you when you desire it, no? When you desire that gift. So that's why I told that in that video that the Lord spoke to me because it's true, it's real that nakikipag-usap sa atin ng Panginoon. Sa pamamagitan may ibibigay akong verse sa Job 33:14-5. Sabi nito, God speaks to us in one way and in two, yet man perceive it not. Pero hindi ito nauunawaan ng tao. Why? Bakit hindi naunawaan? Minsan because hindi natin na-discern na nakikipag-usap na pala sa atin ng Panginoon. Because sometimes, because of our sins, no? Sins na nagagawa natin, that's why hindi natin yung presence ni Lord medyo cloudy, hindi natin siya agad na discern, no? And sabi niya, sa paano paraan ay kipag-usap ang Panginoon sa atin? Sa Job 33 verse 14, through our dreams and vision in the night, no? So nakikipag-usap ang Panginoon sa atin through our dreams and vision. Kaya that's why minsan nagdi-dream ka na nangyayari yung bagay na yon. It because it's prophetic dream. It's from the Lord. And when you see something in your eyes na hindi mo siya ma-explain bakit nakikita mo yung bagay na yon, it's vision. It's vision from the Lord na binibigyan kanya ng mensahe na dapat because you are my people, bibigyan kanya ng mensahe o gagamitin kanya as a holy vessel to share the gospel or share to reveal something from the Lord to that people. So that's yun ang gusto kong iklaro, no? And then isa pang example sa Hebrew 1 chapter 1 verse 1 to 2. Then dito, long ago at many times in many ways God spoke to our father by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son. No? By His Son. Who is His Son? It's Jesus Christ. Jesus Christ is His Son. So that time, nakikipag-usap si Father God through the prophets. Like Prophet Ezekiel, Prophet Jeremiah, no? Lahat ng kanilang mga prophecy, no? Na sinabi ng Panginoon sa kanila is nangyari lahat. That's the prophet. When the prophet talked that in the future mangyayari itong bagay na to, he is a prophet or she is a prophet, no? Pinakita sa kanya ng Panginoon na lilindol, na nakita sa kanya ng Panginoon na na-hear niya yung voice ni Lord na sabi niya, pray, mag-intercede kasi magkakaroon ng malaking baha, magkakaroon ng lindol. So it's happened, especially to me also. Nakita ko talaga itong nangyari na to sa nabaha dito sa Pilipinas while I'm praying. Again, nakita ko ang cloud na nabubuo na yung pinapakita ng pag-asa na na picture once na sa area na natin ng Pilipinas ang bagyo. Yan ang nakita ko talaga sa mata ko na mangyayari yung ganun. And then na nangyari nga na may darating na napakalaking bagyo. So that's why
ang gusto ng Panginoon is mag-intercede tayo, mag-pray tayo sa mga sa ating bansa at sa iba't ibang bansa, no? Especially yung people ni Lord, for the protection of each one of us, no? Yun ang gusto ni Lord. That's why ipinapakita niya yung mga bagay na yan. Just to pray, kneel down and pray, and worship the Lord, and ask forgiveness, because the Lord, the Father God, is so merciful. No, He is so merciful. So, just ask forgiveness and leave the sin, no? Change. That's the grace of the Lord. Grabe yung grace ni Lord sa atin. Grabe yung pagmamahal sa atin, no? Na kahit na makasalanan tayo, grabe yung protection niya pa rin sa atin. So, sa Matthew 7:24, therefore, whosoever hears the saying of mine and do it, ay matutulad sa isang bato na matalino, tao na matalino, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, when we hear the words of the Lord, sabi ng Panginoon, kinukonsider niya daw tayo na tayo ay matalino. Kasi pinakinggan natin yung kanyang mga sinasabi. Kasi pinapakinggan natin yung kanyang mga babala, no? Kasi naririnig natin siya, no? Ginagawa natin yung sinasabi niya. Kaya that's why yun pinakita sa akin ni Lord na, you have to speak in social media. That's why kahit nahihiya ako, hindi ako marunong, but I do it. Binibigyan ako ni Holy Spirit ng boldness, no? That's from the Holy Spirit. And wisdom. So, glory be to God. Hallelujah. Thank you, Lord. And sabi ni Lord sa John 10:27-28, my sheep hear my voice and I know them. No? Kapag tayo ay totoong tupa ng Panginoon, mga anak niya tayo, we can hear the voice of the Lord and we will know that the Lord is talking to us. No? If we are true servant and true followers of Jesus Christ, we receive Jesus Christ in our life, no? Natanggap natin yung grace ng Panginoon na sobrang pagmamahal sa atin. And sabi niya, I know them. No? I know them, sabi ni Lord, sabi ni Father, sabi ni Jesus Christ, no? Na if na-hear natin yung kanyang voice. So, yun lang gusto kong i-clear, no? Na talagang totoong nakikipag-usap sa atin ng Panginoon, na talagang nag-reveal siya ng mga mahihiwagang bagay na minsan hindi natin maintindihan. Minsan hindi natin maunawaan. Yun lang sabi ng Panginoon, hindi natin maunawaan. But, if we ask the Lord to understand na ano yung gusto niya yung ibig niya sabihin, ipapaliwanag niya through the Holy Spirit. So, yun lang gusto kong sabihin. And, thank you for everyone. Glory be to God. Praying for the protection to each one of us, wherever you are. So, glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Amen.